In this video mga boss, tuturuan ko kayo kung paano i-fix ang no internet connection sa inyong PC. Ang problema sa PC na to mga boss is ang nakalagay is unidentified network. So tingnan natin ang sa status niya sa LAN card niya ang kanyang problema. So dito mga boss is nakita nyo itong yellow color na to or itong exclamation point or exclamation mark, meaning nito is merong error ang kanyang LAN connection, ang kanyang LAN network or kanyang LAN card. So para makita natin kung anong problema, so i-right click na lang natin to. At saka click natin tong Open Network and Internet Settings. Then punta tayo dito at i-click natin tong Change Adapter Options. At saka dito mga boss is nakita nyo tong problema niya. Ito ang kanyang LAN card Ethernet at ang kanyang problema is unidentified network. Usually ang problema na to mga boss is either conflict sa kanyang IP address or merong problema talaga sa kanyang hardware or sa kanyang LAN card. Para makita natin kung ano talaga ang kanyang problema, either software or hardware, para makita natin na okay lang ang kanyang IP, kasi dito sa PC connection na to, yung connection na ginagamit namin is dynamic IP. Hindi kami hindi sa PC na to is hindi static. So para makita natin na nakaset siya sa dynamic, i-right click natin to mga boss at saka click natin yung status. By the way mga boss, sa status niya is ang nakalagay dito is no network. Yung IPv4 connectivity, ang nakalagay niya is no network access. Kung normal ang kanyang operation mga boss is, or kung walang problema ang LAN card niya, meron siyang LAN connection at meron siyang internet access, ang nakalagay dito is internet access. If normal ang kanyang operation, walang problema or walang conflict sa kanyang LAN connection or kanyang IP. Pero dito is ang nakalagay is no network access. So meaning wala tayong network access or wala rin tayong internet access. So dito mga boss, para makita natin kung naka-set siya sa obtain or dynamic, i-click natin tong properties. Then punta tayo sa Internet Protocol version 4 or IPv4, TCP IPv4. Click natin to at i-double click na lang natin to, or i-click natin to at i-click yung okay. Para mas madali is i-double click na lang natin to. At dito mga boss is ang nakalagay dito is obtain an IP address sa kanyang IP address. At dito naman sa ilalim is ang nakalagay is obtain din server. So walang problema dito, nakaset siya sa dynamic settings. So wala na tayong gagawin dito, hindi na natin to galawin kasi ang nakalagay is obtain, meaning naka dynamic settings siya at saka dito. So i-click na lang natin tong okay. Close muna natin. At pagkatapos mga boss is i-troubleshoot na natin to or i-diagnose gamit ang built-in diagnosis system sa Windows. At ito yon, i-click na lang natin tong diagnose para ang Windows na mismo ang mag-diagnose or mag-troubleshoot kung ano ang problema sa kanyang LAN card or sa kanyang LAN or sa kanyang network. Click na natin tong diagnose at saka dito mga boss is nag-start na siyang mag-troubleshoot sa kanyang LAN card or sa kanyang LAN connection. At hintayin na lang natin to mga boss na matapos para makita natin ang resulta or kung ano ang problema sa kanyang LAN. Usually mga boss is ilang seconds lang to or minutes ba, depende sa
hardware configuration ng inyong PC. At dito mga boss is in-reset niya ang adapter settings niya into its original configuration or default settings. So dito mga boss is ang nakalagay na error niya is Ethernet doesn't have a valid IP configuration. So nakita na natin yung problema niya, either either merong conflict sa kanyang IP or merong problema talaga sa kanyang LAN card or sa hardware ba. So ang solution dito mga boss is ito. Close muna natin to. At saka download na natin siya ng kanyang i-update natin ang kanyang driver mga boss, kasi baka ang driver niya sa LAN card niya is outdated na. So una is i-try muna nating i-update ang kanyang driver para updated siya sa latest version. So i-right click nyo lang to mga boss. Ito ang kanyang LAN card. Ito ang pangalan ng kanyang LAN card, Realtek PCIe GBE Family Controller. By the way mga boss, na download ko na pala yung driver niya is linagay ko sa sa documents. At ito yon. Para ma-install yung driver niya is right click na lang natin to. Then i-click nyo yung browse my computer for driver software. At saka dito sa in this location, i-browse nyo kung saan nyo linagay yung driver software nyo or driver niya sa LAN card. Pero sa akin is linagay ko sa document, so i-browse ko. At saka dito, ito yon. Ito yung main folder ng kanyang driver, so ito na lang ang i-click ko at saka i-click yung okay para ma-select tong main folder sa kanyang LAN card driver or ang kanyang latest LAN card driver. Then i-click nyo lang to mga boss. Okay. And then click next. Dito mga boss is nag-start na siyang mag-install ng latest driver sa kanyang LAN card. So patapusin na lang natin to. At ito na mga boss, mabilis lang kanyang pag-install kasi ang LAN card driver is hindi mabigat, mga ilang MB lang. Hindi katulad ng sa video card driver, yon ang mas may bigat. Merong iba is abutin ng ilang gig, pero ito is mga I think mga under 100 MB lang ito or more or less ba. Basta hindi ito masyadong mabigat ang LAN card driver niya. So ito na mga boss, Windows has successfully updated your drivers. Windows has finished installing the drivers for this device. So updated na ang driver sa ating LAN card mga boss. So tingnan na natin kung okay na ba ang kanyang connection. I-close na lang natin to. Click natin tong close. Ito yun. Click natin update driver. At dito mga boss is nakita nyo naman na wala na ang kanyang exclamation point or exclamation mark, yung yellow color. Kasi ang meaning sa symbol na yun is may error ang kanyang LAN connection or yung mismong LAN card niya. Pero dito is wala na siya.
Pero for confirmation is i-right click natin again to at tingnan natin ang kanyang status kung meron na ba siyang internet or meron na ba siyang connection. Right click nyo to again mga boss, click open network and internet settings, and then click nyo yung change adapter options. At dito mga boss is nakita nyo wala na yung unidentified network niya. Ang lumabas is ang pangalan na ng kanyang LAN card. Ito yung network Realtek PCI GBE family, meaning dito is nawala na ang kanyang error kasi error yung nakalagay kanina, yung unidentified network. So para makita natin ang status, i-right click natin to again mga boss, tsaka click natin yung status. At saka dito mga boss is nakita nyo yung IPv4 connectivity, ang nakalagay na is internet. Yan ang sinabi ko na kanina, kung normal ang operation sa LAN card or merong connection ang LAN card or merong LAN connection at may internet connection, ang nakalagay dito is internet. At ito na nga, kasi normal ang kanyang connection at ang nakalagay na dito is internet na. So dito mga boss is hindi na lang ako nag-open ng YouTube or nag-browse sa Google kasi alam ko namang meron siyang connection at sa araw na to mga boss is meron akong ibang repair. So tinorn off ko na siya para ma-repair ko yung ibang PC. So dito na lang mga boss, kung meron kayong na-encounter na katulad sa problema na to sa inyong PC, kung walang connection at ang nakalagay is unidentified network, at pag-diagnose nyo sa built-in diagnosis system niya sa Windows is ang lumabas is Ethernet doesn't have valid IP address, pwede nyong gawin yung steps na tinuro ko kanina para ma-solve yung problema sa PC nyo. So i-rewind nyo lang tong video mga boss at pwede nyong i-pause para makita nyo yung step by step na tinuro ko kanina. So thanks for watching mga boss, at para updated kayo lagi sa mga bago kong uploads at kung gusto nyo pang matuto sa mga ibang tutorials about sa PC problems and solutions or PC repair, subscribe nyo lang tong channel ko Wingbuds at i-click nyo lang tong notification bell para updated kayo lagi sa mga latest uploads natin. At thanks for watching mga boss, see you on the next video at God bless mga boss. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.